at si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Pride Bar Blue. ACS. So good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan. Pilipinas ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng Linggo at 3 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po si Lef Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, danger level na init. Asahan daw sa 14 na lugar ayon sa Pag-asa.
Maynila, ito ang Pilipinas. Presyo ng produktong petrolyo may dagdag bawas sa Martes. Maynila, ito ang Pilipinas. Bulkang Mayon nagbuga ng uson. Maynila, ito ang Pilipinas. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kasadong pagbotohan sa plenary sa Kamara bukas. Maynila, ito ang Pilipinas. Entalula Beach ng Palawan bumandera bilang best beach sa buong mundo. Maynila, ito ang Pilipinas. At pambato ng La Union, kinoronahang Miss Universe Philippines 2026. Maynila, ito ang Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, aabot sa 14 na lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng Danger Level Heat Index ngayong araw ng Linggo, ayon huyan sa Pag-asa. Ipinaliwanag ng ahensya na ang heat index na nasa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing na danger na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke kapag matagal na na-expose. 5 lugar ang inaasahang aabot sa 43 degrees Celsius, kabilang ang Tuguegarao City, Lawag City, Dagupan City, Bacnotan at Apari. Samantala, inaasahang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar tulad ng Pasay City, Olongapo City, Cavite City, Infanta, Cuyo, Pili, Dumangas at La Carlota. Paalala ng Pag-asa, ang heat index o feels like temperature ay sukatan ng init na nararamdaman ng katawan kapag isinama ang humidity sa aktwal na temperatura ng hangin. Pinapayuhan ang publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw at mag-ingat laban sa heat-related illnesses. Maynila, ito ang Pilipinas. Bubuksan na sa publiko ang passenger cooling room sa lahat ng istasyon ng LRT2 bukas, May 4, sa harap ng matinding init na nararanasan ngayon sa bansa. Ayon sa Light Rail Transit Authority, ang passenger cooling room ay mag-ooperate mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaarian nila itong gamitin ng lahat ng LRT2 passengers o valid ticket holders na nakararanas ng heat exhaustion gaya ng pagkahilo, pananakit ng ulo o anumang discomfort dulot ng matinding init. Gayunman, mananatili pa ring prioridad ang mga pasaherong senior citizens, PWDs at buntis. Para matiyak na lahat ay makagagamit, mayroon lamang 30 minuto hanggang 1 oras ang bawat pasahero para manatili sa cooling room. Paglilinaw ng LRTA, ang passenger cooling room ay hindi hangout room at maaari lamang gamitin kung kinakailangan para mabigyan ng pagkakataon ng ibang mga pasahero na pansamantalang makapag-reset. Maynila, ito ang Pilipinas. Namumurong magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Batay sa paunang estima ng energy sources, maaring magkaroon ng piso hanggang 2 pisong pagtaas sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos hanggang 4 pesos ang maaaring imahal ng gasolina. Samantala, nakikita naman ang 2 piso at 50 sentimo hanggang 3 piso at 50 sentimo na rollback sa kada litro ng kerosene. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, Estado ang magtatakda ng oil price adjustment, depende sa computation nito. Nasa higit 2 buwan na mula nang sumiklab ang panibagong tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. Maynila, ito ang Pilipinas.
Nagbuga ng pyroclastic density current o uson ang bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, resulta ito ng nangyaring lava collapse pasado alas 4 ng hapon kahapon. Nagresulta ito ng rockfall at ashfall sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Kabilang sa binalot ng makapal na abo ang mga bayan ng Kamalig at Ginubatan sa Albay, kung saan halos zero visibility ang naranasan sa mga kalsada doon. Kaugnay nito, pinapayuhan ang mga mamamayan sa lugar na maging alerto at manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Pinagsusuot din ng face mask ang publiko para hindi malanghap ang abo mula sa bulkan. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Naniniwala si Bicol Saro Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, na hindi mahihirapang makuha ang minimum 106 votes para lumusot sa plenaryo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kumpiyansa siyang matibay ang ebidensya laban sa Vice Presidente na iprinisinta sa impeachment proceedings sa komite. Kabilang dito ang maling paggamit ng pondo na aabot sa 448 million pesos na pinasa sa uli ng Commission on Audit sa Vice Presidente. Gayun din ang di maipaliwanag na yaman gaya ng 6.7 billion transactions ng mag-asawang Duterte Carpio at sa usapin ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukas, nakatakdang pagbotohan sa plenary ng Kamara ang reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Nanguna ang Entalalu o Entalula Beach sa El Nido, Palawan bilang best beach sa buong mundo dahil sa kanyang majestic cliffs o matatayog na bangin, malinaw at kalmadong tubig na angkop daw sa paglangoy at tahimik na kapaligiran. Sa world's 50 best beaches, inilarawan ang Entalula Beach bilang natatangi dahil sa matatayog na bangin na lumilikha ng isa sa nakatatawag pansin sa rehiyon at sa mundo. Sa website ng worlds50beaches.com, sinasabing mahigit 1,000 travel industry professionals mula sa iba't ibang bansa ang bumoto sa nasabing dalampasigan, dahilan para ito manguna sa listahan ng best beaches sa buong mundo. Samantala, nakapasok din ang Kalangaman Island sa Leyte sa world's 50 best beaches na nasa ika-25 pwesto. Kilala rin ang isla dahil sa iconic sandbar nito na hugis langgam, isang lokal na salita para sa ibon o manok na napapaligiran ng malinaw at mababaw na tubig sa magkabilang panig. May nakamamanghang tanawin ng karagatan sa bawat direksyon at nag-aalok ng kalmado, natural at undisturbed shores para sa mga bisita. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Nasungkit naman ni Bea Milan Windorsky ng La Union ang corona bilang Miss Universe Philippines 2026 matapos talunin ang 49 pang kandidata. Idinaos ang coronation night sa Mall of Asia Arena sa Pasay City kahapon o kagabi. Si Windorsky ay isang Filipino-American na aspiring lawyer at lumaki sa Wisconsin, USA. Sa question and answer portion, binigyang diin niya ang pagmamahal sa Pilipinas at ang hangaring magsilbi sa kapwa Pilipino. Dadalhin ni Windorsky ang bandera ng bansa sa Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico ngayong Nobyembre, kung saan target niyang maiuwi ang corona para sa Pilipinas. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 7:15 ng umaga. This time check is brought to you by AC. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good.
Celebration, so easy, so dami. Kumea Sotanghon. Kumea Sotanghon. So good. Sotanghon. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell.
Good morning mga ka-MIP! Kumusta ho kayo ngayong araw? At kumusta ang ating nagdaang linggo? Kinakaya pa ba? Uy, Labor Day noong araw ng Biyernes. Kumusta naman ho? ang may wage hike lang ay ang regions 10 at 13. Ayan, ang Caraga region. Tama ba? Oo, Caraga region. Na ngayon, mula sa 485 pesos na kita ay ginawa ng 500 pesos. Yun ay sa Region 10. Teka, ano bang mga ano to? Hindi ko kabisado. Ang Caraga Region, yung 475 pesos na, ayan, ang arawang kita dahil nadagdagan ng 20 pesos. Asahan na rin daw ang taas sahod sa Regions 8 at 9 sa June 1 naman at sa iba pang rehiyon ngayong taon. Habang may 16 na wage orders ang inilabas para sa private sector sa minimum wage earner sa buong bansa. Ito yung mga nitong nakaraang taon na, no? Mayroon pa lang ulit na mga panibagong aplikasyon para dyan. Siyempre, alam nating hindi magiging madali na ibibigay sa ating mga manggagawa. Dahil siyempre, yung mga kumpanya ay umaaray din naman epekto nitong crisis sa Middle East. Ano ho? Alam mo, mahirap talaga yung sitwasyon na yan. Tayong mga manggagawa, hindi naman tayo hihingi ng dagdag na sahod. Kung sapat, di ba? Kung kumakasya. Kaya dapat, kung hindi kayang ipagkaloob, ay siguro kailangan talagang gawa ng paraan na hindi masyadong mataas yung presyo ng mga bilihin at serbisyo. Kasi doon tayo nagkakaproblema, no? Yung hindi basta, okay, may trabaho kami, kayang pagkasyahin hanggang sa abot ng makakaya, ayan, i-budget ang sahod. Kaya lang, kapag nagbago ang presyo ng mga bilihin, doon tayo naaapektuhan, ano? Lalo na ngayon, epekto nga noong crisis sa Middle East na kahit naman si Presidente, aminado siya na ramdam sa presyo ng mga bilihin, ng pagkain, ng serbisyo. Ang problema nga, yung presyo lang ng mga bilihin at serbisyo ang tumataas, hindi naman sumasabay doon yung sahod ng mga manggagawa. Maynila! Ito ang Pilipinas! Okay na ho, kumusta ho yung ating mga kababayan dyan sa Bicol? Ayan, lalo na sa Albay, dahil nga dito sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ang sabi ay mayroong 52 barangay, ayan, ang apektado ng ashfall dahil nga sa patuloy na aktibidad ng bulkan. Hanggang ngayon ba ay may mga abo pa rin? Sa tingin ko, kasi nga pinapayuhan yung mga residente doon na magsuot. Maaari ay manatili lang sa loob ng kanilang mga bahay. Sana naman ay wag nang masyadong lumala yung sitwasyon dyan. Kasi nga, ang dami pa kasi nating mga hamong kinakaharap ngayon. Hindi pa nga natatapos itong crisis sa Middle East. Alam naman nating apektado tayo dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya hindi na tayo nagtataka na ang sabi dun sa survey ay ang pangunahing concern ng mga Pilipino. Sigurado ako sasang-ayon kayo dito. Yung inflation, syempre yung mabilis na pagtaas ng mga presyo. Yung sahod, syempre yung corruption, ayan, sa pamahalaan, yan yung isa rin sa ikinadidismaya talaga natin. Alam naman natin na
kaya tayong bigyan, deserve natin ang mas maganda na serbisyo ng pamahalaan. Kaya lang, dahil dun sa mga, hindi naman natin nilalahat. Alam natin na mayroon pa rin namang natitirang mga matitino sa gobyerno na totoong nagsisilbi sa ating mga kababayan. Lalo na yung mga ordinaryong empleyado lang din, Pero ay alam rin naman natin na marami yung mga umaabuso dun sa kanilang posisyon. Sana naman ay tamaan ng konsensya, lalo na pag ganito kahirap yung sitwasyon ng ating mga kababayan, nating lahat. Sabi nga, sa panahon ngayon, marami pa rin ang mga lumalaban ng patas. Kita ho natin yan sa pang-araw-araw na buhay natin, sa lansangan, sa trabaho, kung nasaan man tayong mga lugar. Ay, marami bang nagkatrabaho nitong Labor Day job fair? Ano pala yun? Nasa halos 70 site, lugar na mayroong mga job fair. Actually, karamihan na ay sa mga mall. Mabuti nga dahil syempre sa init ng panahon, At least kung sa mall yung job fair, medyo komportable. Sana ay marami ang ano bang tawag nila doon, hired on the spot doon sa ating mga kababayan. Ang sabi nila marami doon sa mga natanggap sa trabaho ay mga graduate ng senior high school. Sana nga dahil 'di ba yan yung isang pakay nung K-12 na kung wala nang kakayahan na magpatuloy sa college o hindi pa kayang magkolehiyo pagkatapos ng high school, makahanap muna ng trabaho. Ang alok daw doon, ang binanggit ay nasa higit 165,000 yon. Sana'y mapunan. Yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit isinusulong, partikular ng TESDA, at ng DOLE, yung reskilling, retooling, yan yung tawag nila para yung mga skills ng mga manggagawa ay angkop dun sa mga hinahanap dun sa kung saan mang mga industriya na mayroong vacancy ng trabaho. Kaya doon sa ating mga kababayan, lalo na doon sa ating mga kabataan, lalo na kung mayroon kayo, o lalo ngayon summer, ang bakasyon, kung mayroon kayong maraming oras, at kung lagi lang din naman kayong online, mayroon naman kayong internet, huwag puro social media, Alam nyo, marami kayong matututunan, mapupulot na, huwag lang mga fake news huwag lang mga disinformation. Kasi may mga online courses, may mga libre para pagyamanin pa yung ating mga sarili na magagamit nyo yan sa iba't ibang mga oportunidad. Dagdag kita. Kung may kaunting puhunan, dagdag na mapagkakakitaan, matututo kayo dyan. Hindi nga anong tawag doon, sidelines, Maraming gumagawa niyan kasi nga halimbawa kung mayroon kang regular na trabaho at hindi sapat sa mga pangangailangan ang sahod, maraming gumagawa niyan sideline. Speaking of trabaho pa rin, ako may babalaho ang Department of Migrant Workers laban sa mga illegal recruiter. Hindi pa rin nawawala talaga yung ganito, lalo na dun sa mga kababayan natin na naapektuhan ng tensyon sa Middle East, yung ilan sa kanila na nagdesisyong umuwi na muna sa Pilipinas at naghahanap ng trabaho sa ibang bansa pa rin. Kung mayroon kayong mga makikita online, madali naman na yan na i-verify sa DMW o sa OWA. I-check nyo muna para hindi kayo mabiktima ng illegal recruitment dahil imbes na, 'di ba? Imbes na
mapaganda, baka lalo kayong maperwisyo. Kasi halimbawa, kung siningil kayo ng anong tawag doon, placement fee, ano? O kahit walang siningil, sabi libre. Kaya lang ho, kung matuloy kayo doon tapos pumunta kayo doon sa bansa kung saan kayo ni-recruit, tapos pagdating nyo doon, saka magkakaproblema kasi wala yung inaasahan ninyong trabaho. Diba? Mas malaking problema yon, so nadagdagan pa imbes na makabawas sana dun sa dinadala ninyong problema. Ano ho? So ingat-ingat ha sa ating mga kababayan. Yan, lalo na ho dun sa mga nakikita ninyong job offers online. Sabi ng DMW, makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong recruitment agency. Oy, nako, bukas ay aabangan ang ganap dyan sa Kamara. Kaugnay pa rin ng impeachment proceeding dito kay Vice President Sara Duterte. Bagamat nitong nakaraang linggo, kailan nga ba yung huli nilang April 29, ano? Yung sa impeachment hearing na nakitaan ng probable cause ng House Justice Committee, kaya ang susunod na inaasahang mangyayari ay dadalhin na ito sa plenary, pagbobotohan ng mga miyembro ng Kamara. Ang tanong ay lulusot ba? Bagamat mukhang lamang yung naniniwala na mai-impeach sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Vice Presidente. Ang sabi ng kampo ni VP Sara ay hindi pa rin siya dadalo sa impeachment proceeding sa Kamara na pinaniniwalaan nilang illegal, labag sa saligang batas. Kaya ang inaasahan ay inaabangan ay kung maiaakyat nga ito sa Senado dahil siguro naman napanood natin yung mga nakaraang impeachment proceedings diyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso mula dun sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada, dun kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. So, yan, ang sabi ng Kamara ng Senado, ng mga senador, actually tama ba, nagkaroon sila ng caucus nitong nakaraang linggo bilang paghahanda dito sa kung inaasahang maiaakyat ang reklamo dyan sa Senado. So, ang tanong ng ating mga kababayan ay kailangan ba natin yan sa panahon ngayon? May kanya-kanya hong justification. Sabi, syempre may mga nagsasabi na hindi napapanahon. Kaya lang, may ibang panig din naman na nagsabing, hindi naman na porket nasa krisis tayo ay hihinto na yung iba pang mga gawain. So yan ang ilan sa mga aabangan natin ngayong linggo. Oy nako, yung sa presyo ng produktong petrolyo medyo natigil na yung mga good news nitong nakaraang linggo. At mukhang dagdag bawas na naman. Hindi na ganun kalaki pero actually mataas pa rin no. Sinasabi na lang natin na hindi ganun kalaki kasi yung mga nakaraan grabe naman talaga yung taas presyo na double digit, di ba? Tapos nitong nag-rollback, nag-double digit din. Kaya ngayon, parang yung 2 piso, 3 piso, parang sa atin maliit na pero samantalang dati, 'di ba? Matatandaan niyo ho, bago itong krisis sa Middle East, kapag ang itataas sa presyo ng produktong petrolyo ay piso kada litro, big time na ho ang turing natin doon. Diba? Kasi kailangan para saktong rollback o kakarampot yung ating description, dapat mga lang yan, 25 centavos, 50 centavos, hanggang 75 centavos, parang todo na yon. Imagine niyo ho ngayon, At ang masaklap, ang sabi nga ho, mukhang hindi na babalik sa dati. Kaya yung ating mga motorista, yung ating mga kababayan, ang dasal na nga lang, sana kahit hanggang 70 pesos, sige.
Magkano ba dati mga 50 plus, ano? So yan, at syempre ang dasal pa rin natin, ako 2 buwan na pala, no? Halos 2 buwan na pala. Sana naman ay matapos na yan. Bagamat ang sabi nga, kahit matapos na yan, ay hindi agad-agad rin nababalik sa normal dahil may mga pasilidad na kailangang ayusin sa gitnang silangan na aabutin daw ho ng ilang taon. Pilipinas ang oras, alas 7:36 ng umaga, magbabalik pa ang Maynila. Ito ang Pilipinas. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Pagmeo so tanghon, so bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami. Pagmeo so tanghon. Komea Sotanghon. So good! So tanghon! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ay naku, ngayong linggo ho, ayan, particular sa May 7 at 8. Gaganapin ho sa Pilipinas ha, baka hindi alam ng ating mga kababayan, particular dyan sa Cebu ang 48 ASEAN Leaders Summit. At ang sabi nga ng lalawigan ng Cebu at maging ng organizing committee ng ASEAN, handang-handa na daw ho sila. So inaasahan natin yung mga presidente o heads of state ng mga miyembro ng ASEAN ay darating sa Pilipinas. Didiretso na sila sa Cebu. Maganda nga yung unang plano dito eh. Actually yung ibang summit dapat nung bago nagkaroon nitong crisis, dapat sa iba't ibang tourist destination sa Pilipinas gagawin yan para ma-promote din yung ating mga lugar, ano? Kaya lang nagkaroon ng pagbabago dahil dito sa crisis, so nagtipid, medyo nagpatupad ng austerity measures ang gobyerno. Ano ba yung tawag ni Presidente doon? Calibrated. Ayan. So yung ibang meetings ay ang sabi ay online na lang gagawin. Pero syempre yung Leaders Summit, kailangan talaga nilang magharap-harap. Pero iniksian na, kaya 7-8 na lang. Actually yung pinaka-meeting nila halos May 8 na lang. Maraming usapin, syempre, kailangang pag-usapan. Pero ang sabi nga ni Presidente, mukhang sa sentro na lang sa seguridad sa pagkain, sa enerhiya, at syempre, yung epekto ng krisis dito sa Southeast Asia. Kasi hindi lang naman Pilipinas, yung apektado, pinoproblema din ng ibang mga karatig bansa natin. Itong nangyayari dyan sa Middle East. Ayan, sabi nga ni Ating Teresita, damay-damay naman talaga lahat sa krisis sa Middle East. Totoo ho yan. Ay, nito nga palang nakaraang linggo ay inanunsyo ni Presidente, yung hinahanap ko. Yung sa maternity benefits, yung tinaasan at pinalawak. Maternity benefits ng PhilHealth. Biruan nga namin nung lumabas siyang yung video ni Presidente na inaanunsyo yan. Okay, nakakaengganyo bang mga anak sa panahon ngayon? Pero syempre, yan ho ay pakikinabangan ng ating mga kababayan na buntis, o nagpaplanong magbuntis. Kasi kung halimbawang lalo na yung mga may anak na, malamang sa malamang talaga iwas na iwas na dagdagan pa, dahil magastos ho ang mga mag-anak. Mula sa hindi lang mula sa panganganak, kasi dire-diretso na yan. Siyempre may iba pang mga pangangailangan ang mga sanggol hanggang sa pag-aaral, 'di ba? Okay, ano pa ba ang mga malalaking isyung pinag-usapan? Yung palang impeachment trial, kung matutuloy sa Senado, ang sabi ni Senator Ping Lacson ay baka mga by June pa, kasi kailangan ng preparasyon na tatagal ng mga 3 linggo. Yan.
para tuluyang masimulan yung pagdidig na yan. And speaking of Vice President Sara Duterte, na balita nga na inaprubahan ng Office of the President. Binigyan siya ng panibagong travel authority para dun sa mga bansa na pupuntahan niya, batay dun sa kanyang naunang request, na matatandaan ninyo ang naging pahayag ng Vice Presidente doon ay late. Late yung pag-issue daw ng travel authority kaya hindi siya natuloy sa biyahe. Binanggit niya nga na magsusumite siya ng panibagong request na kagabi, ayan, kinumpirma na ng palasyo na pinagbigyan niya yung kanyang biyahe sa the Netherlands, sa Republic of Korea, sa Belgium, Germany at United Kingdom. Sa Senado pala, mayroon ding sisimulan bukas na unang hearing ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Sabi ni Senator J.V. Ejercito, may isang reklamo na idineklarang sufficient in form and substance at ibinasura ang iba pang reklamo. Pero tumanggi siya na pangalanan ang senador na unang didinggin ng komite. Pero parang may idea na tayo, well, abangan natin bukas, pero ang alam natin ay mayroong na isang pang reklamo sa Ethics Committee dyan sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Dahil nga doon sa kanyang patuloy na pag-absent sa Senado, kaya napag-uusapan, actually may panawagan dyan dati. May naunang panawagan na wag mo na siyang tumanggap ng kanyang sahod habang hindi siya pumapasok sa Senado. Na binanggit na rin naman nung kampo ni Senator Bato na kasama naman yon sa pinag-aaralan. Kaya nga ang inaabangan din, kung matutuloy ang impeachment hearing kay VP Sara dyan sa Senado, dapat daw nandoon si Senator Bato dahil kilalang kakampi ng mga Duterte. Pero alam niyo ho, syempre yung gusto rin naman ng ating mga kababayan, kapag talagang nagkaroon ng full trial, yung ating mga mambabatas, bagamat alam natin politika rin kasi, 'di ba? Kaya nga pinag-uusapan dito kung may numero ba. Una, kung may numero ba sa Kamara para tuloy ang ma-impeach. At sa Senado ganoon rin, mas matindi yung usapin ng botohan sa Senado. Dahil 16 na mga senador ang kailangang bumoto para ma-impeach ang Vice Presidente. Na ngayon ay alam din naman natin na hati yung mga miyembro ng mataas na kapulungan, kaya nga ang binabanggit ng ating mga kababayan, sana conscience vote, hindi ang pangunahing konsiderasyon ay dahil kaalyado o hindi, kundi kung ano yung mga mailalatag dun sa grounds at dun sa mga ebidensya. Maynila! Ito ang Pilipinas! Isang gap pa daw ako, sabi ni Het. Pilipinas ang oras, 7:50 ng umaga. DZRH number 1 na naman sa Metro. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barangay ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good! Kung mayo so tanghon, so bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dami. Kung mayo so tanghon. Komea Sotanghon. So good! So tanghon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton. Amoy nakaka-joyful. Palawan para sa kanilang Pasinggatan Festival. Sa May 8 naman, sa bayan ng Kamiling, sa Tarlac, Fiesta. May 9, sa bayan ng San Jose Negros Oriental, para sa kanilang Charter Day. Sa May 5 rin, sa Santiago City, Isabela, Cityhood Anniversary. Sa May 8 ay special non-working day rin sa bayan ng President Rojas sa lalawigan ng Cotabato para sa kanilang 59th founding anniversary. Gayon din sa bayan ng Bayog, lalawigan ng Zamboanga del Sur, 59th founding anniversary. At maging sa bayan ng Caramuan, Camarines Sur, para sa kanilang founding anniversary, May 8 rin ho yan.
Okay, nako, i-shoutout natin ang ating mga suki kapag araw ng linggo. Happy Sunday, ating Teresita. Hello, Kuya Jerry Rendon. Nako, sabi niya, napakainit dito sa Abra. Good morning, ating Lourdes Bacani. Good morning, Bentong. Sabi ni ating Teresita, impeachment yung tinutukoy niya siguro dito. Lusot sigurado yan. May mga congressman pa rin na gustong ipaalam sa taong bayan ang buong katotohanan. Sabi, hindi naman kailangan si Bato sa impeachment. Hindi naman siya sasama sa 16 senators. Ayan, tama ho. Hindi lang natatapos sa panganak ang gastusin ng isang bata. Totoo ho yan. Gaya nga na sabi ko, hanggang sa mag-aral, di ba? There's no point pretending that you won't burn out, but you're still a symbol to all that you mean, 'cause you keep on shining, you're extraordinary. Ay, maraming salamat po, Jason Baldemoro. Binabati niya ang kanyang asawa na si Marites Baldemoro. Ayan, nakakagulat na ang presyo ng baby formula ngayon. Ay, totoo ho yan. Diba? Depende pa dun sa brand. Kaya dapat talagang pinopromote ang breastfeeding. Yan ang pinakamaganda sa mga bata, sa mga sanggol. Hindi mo pa kailangan gumastos ng mahal. Good morning, Arnold Reyes. Ayan, teka, kinakapos na tayo sa oras. Banggitin ko na si Izuki. Sino pa? Okay, silipin ko yung nasa Facebook. Mabilis lang. Si Eli Galsote, Randy Santisas, Julieta Discalso, si Kuyang Willie Relador, Abdul, si Emma Flores, Tristan Gulay, Anthony Abrenica, Jemar Seraspi. At shout out sa aking mga mga chikiting, ayan, dyan sa Pinamalayan. Bantay ng tindahan, doon ho sa mga interesado na magpa-install ng solar power sa kanilang mga bahay. Mag-inquire lang ho kayo dyan sa Sunlight Solar sa Pinamalayan. Good morning, sunshine. Nanonood pala sila ngayon, tama? Si Bella, si Sab, si Achi Lorraine, si Dinya Lance, Daddy Warren, at si Ate Miner. Papa Mando, ayan. Mama Obet, Mama Leonie, Papa Lito. Nakalimutan ba ako? Siyempre mga suki ko lalo, kapag araw ng linggo. Oy, nako, teka, habanggitin natin. Doon ho sa mga motorista na dumadaan dyan sa Cavitex C5 Link Segment 3B. Magsisimula na raw hong maningil ng toll dyan sa May 5, so sa Martes. Tapos na ho yung isang buwan nilang palibre simula nang magbukas siya. Baka magulat kayo sa Martes pagdaan nyo. Akala nyo wala pang bayad. Bayad na ho yan sa Martes. Okay, ayan, nako, maraming salamat ho sa pagsama sa atin sa ating programa ngayong araw ng linggo. Stay hydrated po at syempre wag magbilad sa araw. Kung hindi kailangang lumabas ng bahay, manatili sa loob ng bahay Delikado, napakadelikado ng init ng panahon. Maraming salamat at sa susunod na linggo magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila, ito ang Pilipinas. Ako po si Left Narciso at susunod na si Manang Milky Rigunan sa mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:00 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon. Amoy nakaka-joyful.